So ito na yung pinaka top natin, and then magbibiga na lang tayo dito. Ang plastering lang natin at least nasa 1 cm o kaya 2 cm, no? So 1.5. Isang bagay dito, guide. Napaka-importante, ito yung guide namin. Concrete covering namin dito 4 cm. So dowel 10 mm. So yun po yung mga ginawa natin. Every 60. From dun sa may column natin, 30 cm yan, and then 60. Marami nga nagsasabi hindi daw maselan ang bakod. Totoo, hindi maselan yan. Pero kailangan i-consider mo yung lakas niya, gaano kalalim yung footing natin, ano yung mga bakal na gagamitin natin. Ano nga daw ba yung matibay? Stock band, nakagaya nito, wire running band. So panibagong araw tayo ngayon dito sa isang proyekto natin, fencing project. O nga pala, may mga bagong tropa tayo ngayon dito. Ni John Nordman kasi nakurkurangan na trabaho ka na na. Magkakagawin boss eh. Magkakagawin siyempre. Kiss case. Medyo Nagagitag talaga ba? Nagagit talaga. Ay, nagagat nga talaga. mapupudilat tayo eh. Ayan, so may mga bagong tropa tayo niya. Nagan mo? Friend sir. Efren mo lang, nagan mo? Ayan, no. Si Efren, no? Isang skill natin yan. Siya yung naglilaying ng CHB doon. Diyan nga, barbaro ata, daan nga tawatan eh. Si Jamil. Tapos may bagong tropa tayo niya, nagan mo? Benamin. So naka-ready na itong mga parilya natin. So tingnan natin yung mga natapos doon at tingnan natin kung ano yung mga nagawa. Actually eto nga, may nagulat nga ako, bakit hindi na-bend ka ako? Yan pala, nag-assemble muna sila, then i-bend na lang nila gamit ang tubo. So medyo napasit ako sa part na yan, sinat ako yung tropa. Pero kung sakali hindi man sana na-bend yan, eh bakit sila nag-exceed kung sakali, no? So dapat yan naka 90 degrees. At yun naman po yung talagang gagawin natin. At sabi naman nila para lang daw hindi mahirap magsuksok ng ties. Okay? So ito na yung ginagawa ngayon natin dito sa fencing project natin. Yun, oh. Nung mga nakarang araw hindi kasi tayo nakapasyal dito dahil ang dami ko na nasikaso. So ito, nabuusan na yung mga poste, mga columns natin. Itong kagandahan niya kapag mga tubo-tubo ang gamit, no? Mas tuwid at saka accurate lahat. So ito, malalagyan na rin ng CHB yan. Ayun, mga followers natin, no? Ayan, so dito fencing natin, CHB laying using D4 D5 pala na CHB. So ito na yung pinaka top natin, and then magbibiga na lang tayo dito. So ito maglalagay na ho kami ng forma, tapos bubuhusan na natin. Tingnan natin kung gaano katuwid. So kahit na hindi ako napunta dito ng mga ilang araw, meron tayong project engineer para dito. Tingnan nyo kung gaano siya katuwid. CHB laying pa lang ho yan, mga kumusta. Isa sa mga pinapanatili namin na dapat talagang tuwid na tuwid, maganda yung pagkakayari. Kumbaga ang plastering lang natin at least nasa 1 cm o kaya 2 cm, no? So 1.5 possible. Bali yun yung mga target namin, pero eto yung wala pang plastering to. Bali yan, lalagyan na lang ko ng columns, and then okay na. Tingnan nyo naman kung gaano katuwid. So isa sa mga may pagmamalaki talaga namin yan. At lahat naman kayang gawin. Kung kaya namin gawin, kaya nyo rin gawin yan. So wala namang imposible, mga kamusta. Isang bagay dito, guide. Napaka-importante, ito yung guide namin. Concrete covering namin dito 4 cm. Kaya ito na yung guide namin sa gilid na ito. At yan na yung dire-diretso na basihan namin hanggang dun sa dulo. So yan. At may dalawang span pa tayong malalagyan doon sa dulo, no? At yan na yung ginagawa ng tropa. So yung paglalatag natin ng CHB, no? Hindi siya yung kumbaga pantay-pantay o kaya naman ginagawa natin dyan salit-salitan. So dito naman, ayan na lang, dito na sa may portion na to. So wall footing, ayan yung wall footing natin, tatlong bakal yan. Ito yung wall footing natin. And tatlong horizontal.
Yan, nakakapit yan, dire-diretso po yan. Tapos naglagay tayo dyan ng C-ties para dun sa may ilalagay natin dyan, sa may ilalim ng or dito sa may horizontal natin. Okay, so ang distance nyan ay 15 cm. So yung ginamit din naman natin dyan ay 12 mm para dire-diretso po yan dyan sa may wall footing natin, na kung saan nakakapit din dito sa may mga columns natin, di ba? So dowel 10 mm. So yan po yung mga ginawa natin. Every 60 from dun sa may column natin, 30 cm yan, and then 60, 30 cm, then 60. So yun na yung pagitan ng ating mga dowels. Then pagkatapos na ito, magbibigan na tayo dito sa ibabaw. Magkakaroon na tayo ng grade beam, kasi ayan, matatabunan yan hanggang doon, buo yan. So yan po yung mga susunod na gagawin. Pero kung sakali man po, ang gagawin po muna natin dito ay yung building nung client natin, o kaya yung footing nung, or pedestal, o kaya naman pinaka footing nung ating bahay ng kliyente natin. Mga butas okay na rin yan. So ito na yung susunod. Siguro yung isang linggo pa okay na to, then isang linggo dito, then sabay-sabay na yung biga tsaka poste. Okay, so ayan, napakagandang paggawa, kahit na bakod lang po ito. Marami nga nagsasabi hindi daw maselan ang bakod. Totoo, hindi maselan yan, pero kailangan i-consider mo yung lakas niya, gaano kalalim yung footing natin, ano yung mga bakal na gagamitin natin, at the same time spacing, then concrete covering, tsaka yung tuwid niya, kung saan nga ba tumatama yung paggawa natin. Okay, so yun yung isang bagay doon. Ayan, project engineer natin si Michael, tinanong nga niya sa akin kung pasado daw yung CHB laying na ito. Yung nasimulan kasi yan, at hanggang ngayon natapos yan. Okay, yung nakuha na namin yung height niya, wala ako niyan sa may parte na yan. Kako naman, so bagay, sa tingin ninyo mga mas pasado ba o hindi? Di ba? Tuwid na tuwid, hindi nagkulang sa mortar, hindi nagkulang sa tayo, tindig, trabaho, lahat na. So ayos na ayos. And syempre iba pa rin talaga pagka tamang pamamalakad na, including yung foreman natin. Syempre communication between engineer, project engineer at saka foreman, tapos yung mga skill niya, nasa tamang trabaho yan. Kapag wala doon, questionin mo na. Okay, wall footing, tatlong bakal yan, horizontal, 12 mm. So dyan natin ikakapit yung ating CHB. Okay. So pagkatapos ng buhos kasi yan, pinapatong din namin mga CHB rin para sumabay na. Okay. So yung wall footing natin, halos yung topping yan nasa 20 cm. Yan, so bubuhusan na natin. So may spacing yan na 5 cm para sa concrete covering. So gravel bedding naman yung mauuna dyan mga kamusta. Ano nga daw ba yung matibay? Stock band, nakagaya nito, o kaya running band. So sa CHB laying may dalawang klase tayo. Yung stock band na yon, magkakapatong na pare-parehas yung CHB natin. Kapag ganito naman na hindi sila tapat-tapat, yung mga pagitan na yan, tawag natin dito ay running band. Sa inyong mga experience mga kamusta, alin nga ba yung maganda at matibay, tested? O kaya naman, para sa inyo lang, sa inyong opinion mga kamusta, alin nga ba sa dalawa? Yeah. So alamin natin, comment mo lang sa comment section. So ibang tropa nandun nagpa-fabricate, tapos bukas eto masisimulan na to CHB natin. Every touch, your dream is near. We craft with care from start to done. The Allen Builders, the only one.